Isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Simulan na po natin ang ating gawain. Sabi po sa John chapter 14 verse 27, "Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid." Sa umaga po ito, tunay po na ang kapayapaan, ang pag-ibig ng Diyos ang iniwan niya po sa atin. Let's continue to come to Him and ask, Lord, prepare us to be your sanctuary. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, pure and holy, tried and true.
lordship over their service and over the stripes. Salamat po kayo, maraming minsan pa, Lord God, na balutan mo, kailuhan mo, na iyong banal at nakapangyarihan mo ang gawain ito. At tunay na, Lord God, na paghalingin mo lamang ang pag-ibig, ang pagkakaisa ng Banal na Espiritu, at ang apat na sulok ng lugar na ito, Panginoon, ang Banal na Espiritu lang, Lord God, ang siyang sumako. Maging ang lahat ng damit kong mga anak ko mula sa bata, maging sa mga matatanda. Patuloy, Lord God, na ang paghahari mo ang mag-reign sa aming mga buhay. Sa iyo ang namin pinamaling ang lahat ng kamulihan, ang karangalan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At ang lahat ng mga anak ng Diyos na mananagumpay ay magsabi na Amen and Amen. Hallelujah, mahal po ba natin ang ating Panginoon? Parang mahina po, mahal po ba natin ang ating Panginoon? Hallelujah, patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon. Your love is beautiful. Jesus, you are so beautiful. Ikaw po ang aming dakilang tagapagligtas. Beautiful Savior, God of all majesty, grace and King, Lamb of God, holy and righteous, blessed and
Can we give God the best love offering that He deserved this morning? Hallelujah! Come on, church! We thank you, Jesus, for you are our beautiful Savior. Thank you, Jesus. Minsan pa nga bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Are we ready to hear God's word today? Are we ready for the message of the Lord today? Hallelujah! Sige po, manatili po tayo nakatayo para po sa pagbasa ng buhay at banal niyang salita. I just want to read Isaiah chapter 41 verse 10. Sabi po dito, "Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand." Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo po'y maaaring magsiupo. I'm so excited to share God's word today. Dahil ito po it really reflects my whole week. And ang title po ng ating pag-aaralan sa umaga pong ito is Faith Over Fear. Or pananampalatayang higit kaysa takot. Okay lang pa, yung echo and reverb. Yan, pa-mute. Thank you. Yan, faith over fear. Pananampalatayang higit kaysa takot. At binasa po natin kanina Isaiah chapter 41 verse 10. Na makikita po natin, ito po ay ipinahayag ng Diyos sa bayang Israel. Na don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. Pwede ba natin labas yung next slide? Ayan. Dito sa ibang salin sinabi, do not fear. Open and close parentheses, anything. Anything. Do not fear anything, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God, and I will strengthen you. Be assured, I will help you. I will certainly take hold of you with my righteous hand, a hand of justice, of power, of victory, of salvation. Napakaganda po ng sinabi ng ating Panginoon dito. Tayo po sa ating mga buhay, nakakaranas po tayo ng anxiety. And sinasabi po na ang anxiety ito ay nagdudulot ng fear. Sabi, it's a feeling of fear, dread, or uneasiness. So, meron tayong mga anxiety sa ating mga buhay. Amen po ba? Kahit hindi po natin sabihin sa ating mga tao, or sa mga kaibigan po natin, o sa mga kamag-anak po natin, nararanasan po natin ang anxiety. Amen po ba? Next. Ayan, unang anxiety or nakakatakot na bagay na kinatatakutan ng lahat, pera. Di ba po? Kapag naubusan na tayo ng pera, kapag wala na tayong mga financial or wala na tayong pambayad sa mga bills, di ba po? Nagkakaroon na tayo ng pag-aalala, pagkabalisa. Ayan po ba? Sino dito yung may mga due? Malapit na po ang due date dahil ito na po ang last week ng February. Di ba po? So, nandyan na ang mga Meralco, Maynilad, Wi-Fi, ano pa, yung mga binabayaran natin mga bills. Mga pinagkakautangan natin sa ating mga kung sino man. Di ba? So, ayan, we feel stress dahil sa mga bagay na ito. And also next, our career or success. Yan, nagkakaroon tayo ng anxiety about our future. Ano ba yung sinasabi ng Panginoon sa atin? Sa Jeremiah 29:11. Sige nga po, i-recite po natin. Ano yung Jeremiah 29:11? Huwag natin papakita. Okay. 1, 2, 3.
May iba yung version ng calamities yung kanya. To give you hope and a future. Meron pong plan ang Panginoon sa atin. To prosper us and to give us hope and a future. Kaya, bakit tayo mag-aalala? Next slide. Sabi ni John F. MacArthur Jr., sa kanyang libro na Anxious for Nothing, God's Cure for the Cares of Your Soul. Sabi niya, anxiety is a blatant distrust of the power and love of God. Ibig sabihin nun, pag nagkakaroon tayo ng anxiety, nawawala yung tiwala natin sa magagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Nawawala yung trust natin that He can do all things in our life despite na nakakaranas tayo ng mga circumstances, problems sa ating mga buhay. Amen po ba? Tayo po, alam ko po, lahat po tayo nakakaranas ng mga problema, circumstansya. But let us put our trust in the Lord at all times. Diba? Sabi nga sa Proverbs 3 verse 5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on in your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Ang Diyos po ang magdadirect ng ating mga buhay if we trust Him only. Amen po ba? Kaya nga, sabi dito ni John F. MacArthur, nawawala yung pagtitiwala natin sa Panginoon kapag nagkakaroon tayo ng anxiety. Kaya let us always put our trust in the Lord. Next. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 8, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has nothing to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Napag-aralan po natin last week, di ba? We must live in love. Tayo ay dapat mamuhay sa pag-ibig. Dahil kapag tayo ay namumuhay sa pag-ibig, tayo po ay nagkakaroon ng kumpiyansa sa ating sarili at tayo po ay hindi na matatakot o mangamba sa anumang mangyayari sa ating mga buhay. Amen po ba? If God lives in us, kung nabubuhay ang Panginoon sa ating mga buhay at kung siya ay nananahan sa atin, wala po ang mga takot at pangamba na yan. Amen po ba? Amen po ba? Next. So ngayon po, nais ko pong ibahagi sa atin ng 7 biblical characters who overcame fear or who overcomes fear. So meron po tayong 7 na karakter sa Biblia na pag-aaralan ngayong umagang ito. At ang una po nating pag-aaralan, ay si Moses. Moses is the one God appointed to lead Israel out of Egypt. Ano kaya yung ginawa ni Moses? So let us read the Exodus chapter 3 verse 11. So basahin po natin Exodus chapter 3 verse 11. Sinasabi po dito, but Moses protested to God, who am I to appear before Pharaoh? Who am I to lead the people of Israel out of Egypt? Gusto ko din pong basahin sa Tagalog. Sa Exodo, Kapitulo 2, versikulo 11. Sabi po dito, pero sinabi ni Moses sa Diyos, sino po ba ako para pumunta sa Faraon at ilabas ang mga Israelita sa Ehipto? Sinabi ng Diyos, sasamahan kita at ito ang tanda na ako ang nagpapadala sa iyo kapag inailabas mo na ang mga Israelita sa Ehipto. Sambahin niyo ako sa bundok na ito. Ayan. So makikita po natin dito, Moses, meron din po siyang fear. Kahit inappoint siya or siya yung pinili ng Diyos at gamitin upang i-lead ang mga tao out of Egypt. Ano po ba yung fear ni Moses? Next slide. So dito, makikita natin, God answered after po niyan. After po na mag-complain or mag-protest si Moses, Lord, di ko po kayang magsalita sa napakaraming tao kasi uutal-utal ako. Lord, hindi ko po kayang mag-lead ng mga tao
para ilabas sa Ehipto. Sino ba naman ako? Yun yung mga doubt ni Moses. And Moses had a fear. Next slide. Fear to lead and doubt his abilities. Ayan. Tayo po, minsan, natatakot tayo na mag-lead. Lalong-lalo na dito sa simbahan natin. Natatakot tayo minsan na maglingkod kasi, ay, parang hindi pa ako enough, hindi pa okay yung ability ko, hindi pa ako okay. Parang, baka magkamali ako. Kwento ko lang po, this week, nag-defend po kami ng proposed research topic namin ng ano po namin pag ipe-present po namin para sa prof po namin. And yung research topic po na aking i-present ay na-reject. So, na-reject po siya. And medyo nag-doubt din ako. Katulad ni Moses, nag-doubt ako sa ability ko. Kasi solo research po ako. Mag-isa po ako gumagawa ng research kasi iniwan ako ng mga kagrupo ko. Pero okay lang po yun. Ang Diyos po ay nasa atin. Amen po ba? Pero, ayun po. I doubt my ability. And grabe yung anxiety and yung stress na dinala sa akin ng research na yun dahil sobrang binigay ko talaga yung lahat. Nag-ano talaga ako ng mga RRLs, lahat ng mga review of related literature, yung mga bagay na kailangan i-research doon. So, I give all doon sa research na yun, then na-reject. So, sometimes tayo na panghihinaan tayo kapag, di ba, kapag nare-reject tayo or hindi na valid yung ginawa natin. And nagda-doubt tayo sa ability na meron tayo. Which is hindi natin dapat gawin. At hindi natin pangambahan. Amen po ba? So, alam ko po, sa atin meron tayong mga dinadoubt na abilities na meron tayo. But God wants us to use that weakness para tayo ay magamit niya into greater purpose. After this, na nag-doubt si Moses, ano nangyari? Ginamit siya ng Panginoon to lead people of Israel out of Egypt para pumunta sa Promised Land. So, tayo po sa ating mga buhay, don't doubt our abilities. And let us put our trust on the one who gives us the confidence. Amen po ba? Ialay lang po natin ang lahat ng buhay natin sa Panginoon and tayo po ay magkakaroon ng kumpiyansa sa ating sarili at sa magagawa po natin. Amen po ba? Amen po ba? So next one, Elijah, the one who contests with prophets of Baal. So kung babasahin po natin ang 2 Kings, 1 Kings chapter 19. Okay, let's open our Bible. Sino po may mga Bible po dito? Ayan. Kahit po Bible up, buksan po natin. Para po masanay po tayo na nag-open tayo ng mga Bibles natin. Pero I prefer po yung yung physical Bible kasi mas na-exercise yung pagbuklat natin ng at alam natin yung pagkakasunod-sunod ng mga Bible or yung mga books sa Bible. Kasi kapag sa app, di ba, lang tayo, scroll. Kapag physical Bible, makikita natin yung 2 Kings pala yung sunod ng 1 Kings. Di ba? So anyways, 1 Kings chapter 19. Verse 3. Elijah was afraid and fled for his life. He went to Beersheba, a town in Judah, and he left his servant there. Then he went alone into the wilderness. Traveling all day, he sat down under a solitary broom tree and prayed that he might die. I had enough, Lord, he said. Take my life, for I am no better than my ancestors who have already died. Hello. Parang humina ulit ang microphone. Hello, sound check. Ayan.
So, dito, makikita po natin how Elijah was depressed. So, na-depress po si Elijah. Yan, sabi niya nga dito sa verse 4, I had enough, Lord. Take my life, for I am no better than my ancestors who have already died. Ano po ba yung kinakatakot ni Elijah? So, fear of, next slide. Fear of his safety and future. So, natatakot si Elijah. So, sino po dito nakakilala kay Elijah, kay Prophet Elijah? So, bago po mangyari yung depression ni Elijah, siya po ay nag-perform ng miracle at nag-contest siya sa mga prophet ni Baal. Ano po yung ginawa niya? Sila po ay nagpaliksahan kung sino po yung sasagutin ng Panginoon nila. So yung prophet ni Baal, ang nangyayari is, yung prophet ni Baal is nag-worship pero walang sumasagot ng Diyos. Pero nung si Elijah na ang nag-perform, siya lang mag-isa, binasahan niya yung altar. At kapag nasunog yung altar na yon, ibig sabihin, ang Diyos ay tumugon sa kanila. And grabe yung ginawa ni Elijah kasi binasa niya pa yung buong altar pati yung mga hahandog sa Panginoon. And kung makikita natin dito sa 1 Kings 18, ang tinupok ng Diyos ng apoy yung handog na yon. At doon naniwala ang mga tao na ang Diyos ng Israel ang tunay na Diyos. And after nun, parang nanghina si Elijah. Bakit? Parang napagtanto niya na siya na lang mag-isa. So even the people of God ay nakakaranas din. Or even the servant of God ay nakakaranas din ng depression. Amen po ba? Dito makikita natin, natatakot siya na bakit siya ay mapatay din dahil siya na lang ang nag-iisa na prophet that time. And lahat na ng mga prophet ay pinapapatay na ni Jezebel. And sinasabi niya dito na, take my life for I am no better than my ancestors who have already died. Ayan, meron na siyang comparison sa kanyang sarili. So ito, meron siyang fear. Dahil makikita natin, grabe yung mga nangyayari sa kanila. And fear for his safety also. Dahil nga, wala na siyang mga kasama. Siya na lang mag-isa. But then, kung babasahin po natin yung other verses, sabi dito sa verse 7, 1 Kings 19 verse 7, that the angel of the Lord came again and touched him and said, get up and eat some more, or the journey ahead will be too much for you. So he got up and ate and drank, and the food gave him enough strength to travel 40 days and 40 nights to Mount Sinai. Sometimes kapag tayo po ay nakakaranas ng depression, God will say to us, get up and eat. Tumayo ka at kumain. So minsan, ito yung isang encouragement sa atin ng Lord. Get up and eat. Pwede po na sabihin sa ating katabi, get up and eat. Ito po ay minsan hindi literal na tayo ay tumayo. That means tayo ay dapat na mag-pursue at patuloy lang tayo na mag-stand kung ano yung pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Let us do and let us continue the run or the race God has prepared for us. So, dito po, let us continue to have trust in God despite ng mga nararanasan natin. Katulad ni Elijah. Marami mang mga external factors na nakakapekto sa paglilingkod niya sa Panginoon, pero hindi ito naging hadlang. Dahil God will encourage us. Amen po ba? Amen po ba? So una po, si Moses, balikan po natin, si Moses has a fear and doubt for his ability. Elijah has a fear
of his safety and future. And the third one, Gideon, the one who fights the Midianites with 300 men. So kung babasahin po natin ang Judges, let's go to Judges. Judges chapter 6. Pwede ba natin labas dyan sa screen? Tagalog. Judges chapter 6 verse 36 to 40. So dito po makikita natin si Gideon. Siya po ay lingkod ng Panginoon at siya po ay pinakamatuwid sa panahon niya. Kung kaya't siya po ang napili ng Diyos na mag-lead ng mga tao during that time or ng mga Israel to fight against the Midianites. So Judges or Hukom, Tagalog. Yan, mga Hukom chapter 6 verse 36, sinabi ni Gideon sa Diyos, sinabi niyo sa akin na ako ang gagamitin niyo upang iligtas ang Israel. Next verse. Dahil dito, maglalatag ako ng isang lansa sa giikan ng trigo. Kapag nabasa ito ng hamog, ngunit tuyo ang paligid, ako nga ang gagamitin niyo upang iligtas ang Israel. Ganoon nga ang ginawa ni Gideon. Kinabukasan ng umaga, kinuha niya ang lanang inilatag sa giikan. At nang pigain niya ito, napunungan niya ng tubig ang isang mangkok. Sinabi ni Gideon sa Diyos, huwag po kayong magagalit sa akin. Meron pa po akong isang hihilingin. Nais ko pong matuyo naman itong lana at mabasa ng hamog ang lupa sa paligid. Kinagabihan, ginawa nga iyon ng Diyos, tuyo ang lana, ngunit basa ng hamog ang lupa sa paligid nito. So ito yung pinaka-cute at nakakatawang example of having fear. Dahil si Gideon ay meron siyang fear of, next slide. Next slide. No, yung fear. Yung kay Gideon. Fear of defeat. Ayan. So natatakot si Gideon na matalo po siya. Natatakot siya na mag-lead ng mga tao during that time. Kaya pa ulit-ulit siyang humingi ng sign sa Lord. Lord, pwede bang maglalatag ako dito ng tela, tapos kailangan basa yung paligid, pero yung tela hindi. Ginawa nga ng Lord. And next naman, Lord, yung tela naman yung basa, pero yung paligid hindi. So, sometimes sa ating mga buhay, nagda-doubt din tayo or ina-assure natin sa Lord na, Lord, magagawa ko ba to? Kaya ko ba to? Parang hindi ko to kaya. Parang matatalo ata ako. Or parang babagsak ata ako. Tulad ng experiences ko this week, yun nga, na-reject yung mga proposed topic ko and ang dami kong mga failures this week. Pero ang Diyos ay tapat pa rin. In spite or despite of our failures, God will give us or encourage us. Amen po ba? Kaya dito, kung makikita natin si Gideon, in-encourage siya ng Lord to lead the people of Israel. Kahit na sobrang kulit niya, ulit-ulit siya, Lord, pay pang isang sign kung ako talaga yung magli-lead. Ganyan. So, fear of defeat. Natatakot tayo na tayo ay magkamali. But if we trust in God, on what God can do in our lives, we can do all things. Amen po ba? Diba? Philippians 4:13, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Amen? Lahat po ay magagawa natin sa tulong ng Diyos kung tayo po ay mananampalataya sa magagawa niya sa ating mga buhay. Next one, the fourth one. Daan po natin, una si Moses, pangalawa po, si Di po, si Elijah, si Prophet Elijah, and pangatlo po, si Gideon. Next one, si Jonah,
The one who was swallowed by a large fish. On Jonah chapter 1. So open our Bible in Jonah chapter 1. So alam naman po natin na si Jonah, siya po ay kinain ng malaking isda. Hindi po balyena ang kumain kay Jonah. Okay, I just want to correct, hindi po balyena. At hindi din po na-identify kung anong malaking isda, basta po malaking isda po yun. So kung tinuturo sa atin, sinasabi sa atin, balyena yung kumain kay Jonah, hindi po balyena. Isang malaking isda ang kumain po kay Jonah. Kasi kung ang balyena po, hindi po kayang iswallow agad yung malaking tao. Diba? At saka baka pwedeng lumabas yun dito. Diba po ang balyena, meron silang opening dito po sa kanilang ang tawag dito? Pato yon. So may possible na pwedeng lumabas doon si Jonah. And also, walang sinabi sa Bible na balyena yung kumain kay Jonah. Kaya large fish or malaking isda lamang ang nakalagay po sa Biblia. So yun lang po We just want to correct that. So let us read Jonah 1. Saan na ang Jonah? So pakita nga po natin yung slides kanina. Jonah. Ayan, Jonah chapter 1, verse 1 to 4. Sige po, yung verse na po. So, Tagalog. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amittai. Sang araw sinabi sa kanya ni Yahweh. Verse 2. Pumunta ka sa Ninive na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ng kanilang kasalanan. Verse 3, sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan, ay inakala niyang matatakasan siya or makatakas siya kay Yahweh. On verse 4, ngunit nang sila ay nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. Tuloy natin, verse 5. Dahil dito, labis na takot ang mga tripulante, kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantalang si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. So yan. Pakita natin kung ano ba yung fear ni Jonah or ni Jonas. Wala si Jonas ngayon dito. So kasama po sila ni Pastor sa Pangasinan. So ngayon po ay 7th anniversary ng URJBCM Binalon ng Pangasinan. So let us pray po sa event or sa anniversary po ng Pangasinan ngayon. Kaya po wala po si Pastor Peter sa ating kalagitnaan. So anyways, going back. So Jonah, fear of rejection. So ito, takot tayo na ma-reject. Meron tayong mga takot na ma-reject tayo ng mga tao. Bakit lumayo or tumakbo si Jonah? Inisip niya na kapag naghayag siya ng salita ng Diyos doon, ay baka hindi tanggapin ng mga tao doon sa Ninive. So sabi ng Diyos sa kanya, pumunta ka sa Ninive, pero saan siya pumunta? Sa Tarsis or Tarsus. Diba? So sometimes in our life, merong mga nililid ang Diyos sa atin. Pero dahil sa fear natin na tayo ay ma-reject ng ibang tao, ma-reject tayo ng society, ng paligid natin, tayo ay lumilihis ng landas. Amen po ba? Nakakaranas tayo ng mga ganong bagay. And also, sa panahon din natin ngayon, sobrang dami ng mga tao na pwedeng mag-judge sa atin. Amen po ba? Sa ano na lang natin, sa office na lang natin.
Lalo-lalo na kapag makita nila na nag-share tayo or tayo ay nasa simbahan. Sometimes merong mga tao na hindi makikinig sa anumang sinishare natin. Diba? Pero at least we share the word of God to them. Kahit hindi nila tanggapin. Dahil yun naman ang pinakamahalaga doon. And meron ding time para sa kanila na tanggapin ang salita ng Diyos. So tayo as a Christian, kahit na hindi tayo tinatanggap ng society, ng paligid natin, let us continue to share God's Word. And di ba, nung turo natin last week, be the light, be the salt of light, be the salt and light of this world. Tayo maging ilaw sa iba. So kung ginagawa natin ang kalooban ng Diyos sa lahat po ng ating mga pinupuntahan, ang Diyos po ay sasama sa atin. And mawawala yung fear natin sa mga gantong bagay. Amen po ba? Next one. Jairus. Ito po yung pinaka-second to my favorite character na nagpakita po ng fear. So, si Jairus po ay yung lumapit sa Panginoon para pagalingin ang kanyang anak. So, kung mababasa po natin sa Mark chapter 5. Mark 5. Mark 5 verse 23 muna. So, sabi po dito, or 22. Mark 5:22. Then a leader of a local synagogue whose name was Jairus arrived. When he saw Jesus, he fell at his feet, pleading fervently with him. My little daughter is dying, he said. Please come and lay your hands on her. Heal her so she can live. Jump po tayo in verse 35. While he was still speaking to her, messengers arrived from the home of Jairus, the leader of the synagogue. They told him, your daughter is dead. There's no use troubling the teacher now. But Jesus overheard them and said to Jairus, ito po yung pinaka-favorite ko na part, don't be afraid, just have faith. Sabihin po natin, don't be afraid, just have faith. Sometimes in our lives, meron tayong mga nararanasan sa ating mga buhay. Tulad ni Jairus, sinabi sa kanya, patay na ang anak mo, huwag mo nang guluhin si Jesus. But the Lord said to Jairus, don't be afraid, just have faith. Don't be afraid, just have faith. And after that, kung babasahin po natin yung verse 41, pumunta na po si Jairus or bumalik na siya sa tahanan niya. Sabi niya po, holding her hand, he said to her, Talitha koum, which means, little girl, get up. And the girl, who was 12 years old, immediately stood up and walked around. Immediately stood up and walked around. Sometimes kapag sa mga buhay po natin, pag feeling natin hopeless na tayo, but when we have faith, if we have faith, God can do miracles. Amen po ba? Don't be afraid, just have faith. Yun lang, simple lang. Ako po, honestly, sobrang hirap sa akin na magkaroon ng faith. Sometimes. Dahil, lalong-lalo na kapag sobrang down ko. Jairus has a fear of his daughter's condition. But, the Lord encouraged him to have faith and don't be afraid. Amen po ba? Ano man po ang nararanasan nating problema sa panahon ngayon, ano man po ang mga bagay na sirkumstansya na dumadaan sa atin, let us have faith and don't be afraid.
So yun lang po ang dapat nating sabihin. Don't be afraid, just have faith in God. Next one. Ananias, the one who baptized Saul. To give a context po kay Ananias, si Ananias po ay lingkod ng Diyos sa panahon and kasama niya po sila Esteban. And si Esteban po ay napatay dahil nag-share siya ng salita ng Diyos. At ang kasama po na pumatay or nandun po na pumatay, ang ginagawa po nila para patayin po yung mga Krisyano na nag-share ng Word of God is stone to death. Binabato po nila ng bato hanggang sa mamatay. And nakita po ito at nandun po ay saksi po si Paul po doon or si Saul. So dati po ang pangalan po ni Paul ay Saul. So Saul ang dati niyang pangalan. And God gave him task na ibaptize si Saul. So si Ananias. So if you read Acts chapter 9, Acts up chapter 9. Verse 10 to 15. Sabi po dito, Now there was a believer in Damascus named Ananias. The Lord spoke to him in a vision, calling Ananias. Yes, Lord, he replied. Then the Lord said, Go over to Straight Street to the house of Judas. When you get there, ask for a man from Tarsus named Saul. He is praying to me right now. I have shown him a vision of a man named Ananias coming in and laying hands on him so he can see again. But Lord, exclaimed Ananias, I've heard many people talk about the terrible things this man has done to the believers in Jerusalem. He is authorized by leading priests to arrest everyone who calls upon your name. But the Lord said, Go, for Saul is my chosen instrument to take my message to the Gentiles and to kings, as well as to the people of Israel. And I will show him how much he must suffer for my name's sake. So dito po, God tasked him to anoint Saul. Dahil alam ng Diyos na gagamitin niya si Saul for his ministry. And kung makikita po natin, halos lahat po ng mga libro dito sa New Testament ay si Paul. So dati po ang pangalan niya ay Saul, then naging Paul na po nung tinawag na siya ng Diyos. And halos lahat po ng mga book dito sa New Testament ay sinulat po ni Paul. Mula Romans, Acts, 1 and 2 Corinthians, 1 and 2 Thessalonians, Philippians, Colossians, Ephesians, Galatians. Yan. So halos lahat po ng mga book dito. And dito nagda-doubt si Ananias. Dahil natatakot siya. Lord, yan yung mga pumapatay ng ng mga Kristiyano. Yan yung mga tawag dito, parang kinatatakutan dahil may mga connection siya sa mga high priest dahil ipinapakulong niya yung mga Kristiyano that time. But the Lord tasked him and give him the strength to face the enemy. So kahit na alam niya na itong si Saul ay hindi maganda yung profile ni Saul, but when God choose people, ito na talaga yun. So, makikita natin dito na si Ananias, nag-doubt siya at first. May fear of man siya. Natatakot siya. Tayo, di ba? Sometimes, natatakot tayo sa mga tao. Sino bumang takot dito sa tao? Sa pinagkakautangan. Lord, ayoko siyang makita kasi meron po akong utang sa kanya. Lord, ayoko na siya makita kasi gagalit ko siya. Lord, ayoko na siya makita kasi may ginawa siya sa akin masama. So, di ba, last week, na natin yung live or love for people, di ba? Kahit na galit tayo sa mga tao na
nakagawa sa atin ng masama, let us show love. And dito pinapakita ng Diyos na yung biyaya at kahabagan niya sa mga tao despite ng mga nagawa nila. And dito, si Ananias, it shows na kung ano man or kung sino man yung mga tao na kinakatakutan natin, let us face it and God will give us the courage to face our enemies. Amen po ba? So the last one. So balikan po muna natin yung 6 bago po pumunta tayo sa pang-7. So una po, si Moses. So ano pong fear niya? Fear to lead and doubt his abilities. Next one, si Elijah, fear of his safety and future. Next one, Gideon, fear of defeat. Next one, Jonah, fear of rejection. And number 6, Jairus pala, number 5, fear of his daughter's condition. And number 6, Ananias, fear of men. And now, for the last, fear or yung natakot or nagkaroon ng takot is si Peter, the one who denies Jesus 3 times. So, dito merong fear. Ano yung fear ni Peter? Fear of being persecuted. So, mababasa po natin yan sa Matthew chapter 28. Or Matthew chapter 26 pala. Verse 69. Matthew chapter 26 verse 69 to 75. Sabi dito, meanwhile Peter was sitting outside in the courtyard. A servant girl came over and said to him, "You were one of those with Jesus the Galilean." But Peter denied it in front of everyone. "I don't know what you're talking about," he said. Una po yun. Later, out by the gate, another servant girl noticed him and said to those standing around, "This man was with Jesus of Nazareth." Again, Peter denied it, this time with an oath. "I don't even know the man," he said. A little later, some of the other bystanders came over to Peter and said, "You must be the one of them. We can tell by your Galilean accent." Peter swore, "A curse on me if I am lying. I don't know the man." And immediately the rooster crowed. Suddenly Jesus' words flashed through Peter's mind. "Before the rooster crows, you will deny 3 times, even know me." And he went away weeping bitterly. So kung makikita po natin dito, grabe. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 beses niyang dininay si Jesus. And sobrang sakit nun sa part ni Jesus na ikaw ay i-deny na hindi mo kilala dahil ayaw mo na ikaw ay ma-persecute. So nagkaroon siya ng fear sa kanyang sarili. Na baka matulad siya na, baka ako din masama na ipakulong, ipapako sa krus, di ba? Sometimes meron tayong mga ganong times. Natatakot tayo na ma-persecute ng iba. Lalo-lalo na kapag nalalaman nila na tayo ay Kristiyano. Sometimes nahihiya tayo sabihin na, I'm a Christian. Lalo na sa mga unbelievers, di ba? We know, ngayon sa society natin, sobrang dami ng unbelief. Hindi na sila naniniwala sa Bible. Diba? Makikita natin sa mga Facebook posts nga lang diba? Na hindi na sila naniniwala sa Diyos. Parang dinidisregard na nila yung Bible. Hindi na sila, hindi na nila binibase. And sabi nga din ng mga teacher ko dun sa school namin, yung mga prof ko, Bible is not good for references, yung mga paggamitan ng mga references kasi daw
hindi naman daw to, marami daw mga fallacy or mga hindi magagandang bagay or hindi totoo dito sa Bible. So, dahil sa mga unbelief na yan, natatakot tayo minsan to share or baka tayo ay ma-persecute or maano tayo, masabihan tayo ng society. But let us always stand with the truth. Tayo ay tumayo dito sa katotohanan. And afterwards, nung nangyari dito kay Peter, na pag-deny niya kay Jesus ng 3 times, ay 3 times niya din na sinabi na mahal niya ang Diyos, na mababasa natin sa John chapter 21 verse 15 to 17. So 3 times din tinanong ng Diyos or ni Jesus si Peter na, do you love me? Then feed my sheep. Do you love me? So tayo po sa ating mga buhay, ito po mga tao to or mga example po na ito na characters in the Bible, it shows na hindi lang po sila or hindi lang po tayo nakakaranas ng mga pagkatakot sa ating mga buhay. Maging yung mga pinili ng Diyos, yung mga tapat na pinili ng Diyos ay nagkakaroon din ng takot. Amen po ba? But this is our assurance. Ayan, what are the things that we have in Jesus? So first, we have confidence. So Exodus chapter 3 verse 13 to 14, God says, I am who I am. Nung tinanong ni Moses, Panginoon, sinong tatawagin ko? Or sino yung ire-represent ko kapag tinanong ako ng mga Israel? Kung sino yung mag-aalis sa kanila out of Egypt. And this is what the Lord said, I am who I am. God give us the confidence. Ang Diyos po ay binibigyan tayo ng kumpiyansa sa ating sarili na magagawa natin ang lahat ng bagay kung tayo po ay mananampalataya sa Kanya. Amen po ba? Sabihin niya po natin, confidence. So kapag tayo po ay nasa Panginoon, meron po tayong kumpiyansa sa ating sarili. Di ba sabi nga po sa Romans, there is therefore now no condemnation in Christ Jesus. Wala na yung mga bagay na nag-aano sa atin para hindi tayo maging confident sa ating mga sarili. Dahil ang Diyos na ang nakikita sa ating mga buhay. Amen po ba? Next one. Comfort. In Matthew chapter 11 verse 28 to 30, come and lay your burdens. Pwede ba natin basahin sa Tagalog ang Matthew 11, 28 to 30? Matthew 11, 28 to 30. Sabi dito, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong mga pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan nyo sa akin ang kapahingahan. And verse 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning binibigay ko sa inyo. Ito po ay assurance sa atin na God will give us comfort if we lay all our burdens to the Lord. Naalala ko po yung story na laging ina-example sa atin ni Pastor Peter dito is yung matanda na maraming dala. So marami siyang dalang mga gamit. So naglalakad sila. Then merong isang kutsero na pinasakay yung matanda. So, Nay, sakay na po kayo. So pinasakay niya. Habang pinapasakay niya, napalingon yung kutsero. At nakita niya na hawak-hawak pa rin na matanda yung kanyang mga dalahin. Nakaganon. Nay, bakit hawak niyo pa rin yung mga yung mga gamit niyo? Kaya ako nga kayo pinasakay kasi para madalian kayo. Sometimes sa ating mga buhay ganon. Meron nang binibigay na way sa atin ng Lord para gumaan. Ito na ang Diyos na ang gumagawa ng paraan para sa atin para mapadali yung ating mga buhay. Pero
nagbibigay ng hardship pa sa ating mga buhay at hindi natin na sinosurrender ang lahat sa Diyos kung kaya tayo ay nahihirapan. Di ba yung matanda na yun? Hakak niya pa rin. Imbis na ibaba niya, dinadala niya pa din kahit nakasakay na siya sa kalesa. So, sa atin, lay all our burdens to the Lord. Iwanan natin. Dahil, if we lay all our burdens, ano yung sabi dito? God will give us rest. He will give us comfort. A comfort na nagmumula lang sa Diyos. Amen po ba? So, ano nga ulit yung mga bagay na makakamtam natin kapag tayo ay nanampalataya? So first, we have confidence. Second, we have comfort. Next one, the third one, we have victory. In Deuteronomy chapter 20 verse 40, Deuteronomy 20 verse 40. So kanina napag-usapan natin yung about kay Gideon. From 22,000 na mga sundalo, naging 300 na lang. Ito ay dahil the Lord knows na kapag masyado kayong madami, mananangan na lang kayo sa inyong mga sarili. But kapag konti lang, mapapakita na ang Diyos ay kumikilos. And this is what the Lord wants us to know in Deuteronomy chapter 20 verse 4. For the Lord goes with you. Pwede ba natin pakita yon? 20 verse 4. Sapagkat ang Panginoon ay inyong Diyos ay sasama sa inyo, makikipaglaban siya para sa inyo laban sa mga kaaway ninyo at pagtatagumpayin niya kayo. Ang Diyos po ang lalaban sa atin. We don't need to fight our battles because God will fight for us. God will fight for us. Sabihin nga po natin sa ating katabi, God will fight for you. So, ang Diyos po ang lalaban sa atin. Mas matindi pa po ang Diyos kaysa kay Manny Pacquiao or sa mga boxer na kilala natin. Dahil ang Diyos po ay makapangyarihan. And God will fight for us and will be with us wherever we would go. So kay Gideon po, makikita po natin kung babalikan po natin ang story ni Gideon. Nagtagumpay sila nang hindi sila nakikipaglaban. Alam niyo po kung anong ginawa lang nila? Sila po ay umawit, nagpuri sa Panginoon, and nagbasag sila ng mga vase, nag-ingay lang sila, at yung mga kalaban ang naglaban-laban at nagkagulo. So kung makikita natin, if God is in the middle of our battle, we will have the victory. Diba? Naalala niyo yung kanta na, praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it, I praise when I don't, praise it. Basta meron dong line po doon na, I praise na in the middle of our battle. So, ang Diyos po ang lalaban sa atin. Dahil kapag tayo po ay nagpuri, tayo po ay sinunod natin ang kalooban ng Diyos, we will have the victory that we have in Jesus. Next one. The courage in Joshua chapter 1 verse 9. Be strong and courageous. Yan. But before that, merong sinabi dito ang Diyos kay Joshua. In Joshua chapter 1 verse 8. Pwede ba natin labas yun? Pwede po ba natin pa-flash yan? Joshua chapter 1 verse 8. Sabi dito, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night so you will be sure to obey everything written in it. Only then you will prosper and succeed in all you do. This is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go.
So ito po, the Word of God is true and sure, and we will have the courage and strength through His Word. Ito po, yung words of encouragement natin. Dito po tayo kukuha ng lakas. Dahil dito po, nakikipag-usap ang Diyos sa atin in Joshua. Sabi nga, di ba, na meditate the Word of God day and night. Day and night. Hindi po sinabi na isang beses lang sa isang linggo or tuwing linggo lang. Day and night. So magkakaroon po tayo ng courage if we know God's Word, if we stand in truth, and if we believe in what God can do. So next one. Healing. In Mark chapter 5, verse 34. Mark 5, verse 34. So ito po, bago po pinagaling ng Diyos ang anak ni Jairus, meron pa pong pinagaling si Jesus. Ito po yung babae na humawak sa kanyang laylayan at sinabi niya na mahawakan ko lang ang laylayan ni Jesus, ako ay gagaling. And God knows at nalaman niya kung sino itong babaeng ito. At ito ang kanyang sinabi, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace. Your suffering is over." So ang Diyos po ang magbibigay ng kagalingan sa atin sa lahat po ng ating karamdaman. Sino po dito may karamdaman, may sakit at karamdaman? Alam ko po in the past month, meron po mga ubo, sipon, lagnat, dahil pabago-bago nga po yung ating weather, ang ating panahon. Minsan malamig, minsan mainit, di ba? So, dito po, ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng kagalingan kung ano man po ang karamdaman na meron tayo. This is our assurance to the Lord that God will give us the healing sa ating mga sickness and diseases. So balikan po natin, ano po yung mga things na makakamtan po natin? Una, confidence. Pangalawa, comfort. Pangatlo, victory. Pang-apat, courage. Panglima, healing. So next one, pang-anim, mercy. So in Psalms chapter 23 verse 6, sabi dito, "Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life." So alam ko po, lagi na po natin ito naririnig, ang Psalms 23. But then, ito po ay awit ni David. Nagpapakita na ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng mga bagay nito kung tayo po ay mananampalataya. So si Ananias po, di ba? Kung wala ang habag ng Diyos sa kanya, na ibinigay sa kanya ng Diyos, hindi niya kayang ma-anoint at mabaptize si Saul. But then again, ang Diyos, hinipo niya ang puso ni Ananias, and God gave him mercy para magawa niya ito. Kaya surely goodness and mercy will follow us all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Let us aspire to have this kind of character. Let us always ask God for His goodness and His mercy. Katulad po ng awit dito ni David. So, balikan po natin ulit before po tayo mag-proceed sa pinakahuli. So, ano po ulit yung mga things? Confidence, comfort, victory, courage, healing, and mercy. And the last one po, forgiveness. In John chapter 21, verse 12 to 17, Jesus asked Peter if he really loves him 3 times.
So dito po makikita natin sa buhay po ni Peter. He denied Jesus 3 times. Pero ang Diyos ay tinanggap pa rin siya at tinanong kung tunay niya bang minamahal ang Diyos. And He answered 3 times. So sa atin, there's always a forgiveness kung tayo ay mananampalataya sa Diyos. Despite ng mga nagawa natin in the past, despite ng mga rejection, denials, lahat ng mga pains, sicknesses, and diseases, God will give us or will forgive us in all of our sins. Di ba nga lagi niyang sinasabi kapag nagpapagaling siya, go, for your sins are forgiven. Yun ang laging sinasabi ng Panginoon sa lahat ng mga pinagaling niya in the New Testament. So tayo po, kapag tayo po ay meron nitong lahat ng mga bagay nito, we can assure na tayo po ay hindi matatakot. Amen po ba? Hindi na po tayo matatakot sa mga susunod na araw, susunod na buwan, susunod na linggo, sa ating mga buhay, sa ating mga eskwela, sa ating mga trabaho. We will not worry about our tomorrow. Ano po yung mga assurance natin? I know my God can... Next slide. Moses, I know my God can give me confidence. Pwede po natin sabihin, I know. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. I know my God can give me confidence. So meron na po tayong kumpiyansa. Meron na po tayong lakas na nagmumula sa Diyos. And next one, Elijah. 1, 2, 3, go. I know my God can give me comfort when I'm depressed. Ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng encouragement kapag tayo po ay nangihina. Amen po ba? The third one, I know my God can give me victory in my battle. Ano man po ang battle na meron tayo, ano man po ang mga bagay na nararanasan natin, problema sa gitna ng ating pamilya, sa mga kaibigan, yan po, araw-araw we have battles. Not literal battles na nakikipag-away tayo. Pero tayo po ay lagi nakikipagbuno. Minsan sa ating mga sarili na lang, nakikipagbuno tayo. Diba? Kung tayo ba ay pupunta sa church, diba? Or tayo ba ay magbabasa ng Bible, magpipray, Lord, di ko na kaya. Sobrang bigat na ng katawan ko. Diba? Battles po yun. But then, if we ask God to win or to have victory over our battles, magagawa po natin ito sa tulong ng Diyos. If you say that, I know my God can give me victory in my battle. Next one. I know my God can give me courage to share the good news. Kaya na po ba natin mag-share ng salita ng Diyos? Kaya po ba natin? Parang natahimik po ang lahat ha. Alam ko po sobrang hirap mag-share ng salita ng Diyos, lalong-lalo na sa mga kakilala natin, sa mga kaibigan natin kasi kilala na nila tayo eh. Alam na nila yung ugali natin, di ba? Pero if we have the courage in Jesus Christ, magagawa po natin na mai-share ang good news sa kanila. Yung simpleng, kahit hindi mo sinasabi, kahit wala kang sinasabi sa kanila, your actions, di ba? Action speaks louder than words. So kahit hindi mo sinasabi na, ay, Kristiyano ako, let us show to them the Christ-like attitude. Then doon mapapakita natin at magagawa natin that we can share the good news to them. Amen po ba? Next one. Si Jairus, I know my God can bring healing to my sickness and disease. So, ang Diyos po ang magbibigay
ng kagalingan sa anumang karamdaman natin, sa anumang nararanasan natin. Next one. I know my God can give me mercy to face my enemies. Ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng lakas para harapin po kung sino man po yung ating mga kagalit, kung sino man yung ating mga kinaayawan or kinagagalitan, di ba? So, kapag tayo po ay naniwala sa magagawa ng Diyos, kaya po natin. At kung meron po tayong pag-ibig, di ba sabi nga po natin last week, di ba? Love, ang nagagawa po ng pag-ibig ay kahit hate na hate mo yung tao, magagawa natin silang patawarin because of the love of Jesus that we have. Next, Ananias. Ay, okay na pala. Next, Peter. I know my God can give me forgiveness even if I denied Him thrice. So kahit na dininay natin, or kahit na minsan nasasaktan natin ang loob ng Diyos, the Lord will forgive us if we ask for Him. Amen po ba? Gawin po natin ito at isa puso po natin na lahat po ay magagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Next one. Can we read the Psalms 34 verse 4? Yan, buksan po natin ang ating mga Bible. Psalms 34 verse 4. Sabi dito, I prayed to the Lord and He answered me. He freed me from all my fears. He freed me from all my fears. Kapag tayo po ay tumawag sa Diyos, ang Diyos po ay tutugon sa atin. At siya po ang magbibigay sa atin ng lakas upang harapin yung mga takot na meron po tayo sa ating mga buhay. Ang aking dalangin, dinidinig ng Diyos, inaalis niya sa akin ang lahat kong takot. Kapag hindi na po tayo nagpipray, ayan, pray. So sama po tayo sa prayer night po natin every Wednesday, 7 p.m. So kapag meron po kayong time, at dapat may time po tayo. So 7 p.m. po, prayer night po natin via Zoom. So kung gusto nyo po, may link po tayo, hingi po tayo kay Sister Jen. So ano po bang kahalagahan ng prayer? Prayer, ito po, dito po natin ma-assure at dito po natin magkakaroon tayo ng strength. Paano tayo magkakaroon ng or maalis yung takot natin kapag hindi naman natin ina-ask sa Lord? Wala na ang pag-asa, ayoko na. But when we ask God, lahat ng mga takot, lahat ng mga pain na meron tayo, God will remove that. Yan nga, di ba? Inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Paano yun nangyari? Kapag tayo ay dumalangin sa Kanya. If we pray to Him. Sabi nga dito, I prayed to the Lord and He answered me. He freed me from all my fears. Ito po'y awit ni David. Noong time na nagkakaroon siya ng battle sa kanyang sarili dahil sa takot. So, if we pray to God, ang Diyos po ang magpapalaya sa atin sa takot na meron tayo. Ano ba yung mga takot na meron tayo? Takot natin for our future. Takot natin na hindi natin mabayaran yung mga bills natin. Takot natin para sa ating mga sarili. Takot natin baka hindi tayo tanggapin ng mga tao. Takot natin na baka tayo ay mag-fail. Takot natin na magkaroon tayo ng hindi magandang bagay sa ating sarili. If we pray to God, He will answer us and He will free us from all of our fears. Ang lahat po ng takot na yan ay aalisin ng Diyos sa ating mga buhay. Next one. Next verse.
Deuteronomy chapter 31 verse 6, magpakatatag kayo at lakasan nyo ang inyong loob. Huwag kayong next ata. Ayan. Magpakatatag kayo at lakasan nyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Alala ko yung kanta natin na, di mo ako iniwan, di mo ako pinabayaan, kailanman, kailanman. Alam nyo na yung kakantahin natin mamaya, ACC. Okay. So, ayun po, di ba? Sinasabi doon na kailanman hindi tayo iiwanan ng Panginoon sa lahat po ng ating mga ginagawa at lahat po ng ating mga laban sa ating mga buhay. If we have faith in Him, we will acquire strength from Him. Di ba sabi nga dito, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Ang Diyos po ang sasama sa atin sa lahat po ng ating gagawin. Amen po ba? Next verse. John chapter 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Ito po yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples na dapat hindi tayo mabalisa at hindi tayo matakot. Sobrang busy na ng mga tao sa panahon ngayon. Amen po ba? Ang dami na nating ginagawa, ang dami na nating mga bagay na kailangan tapusin. Sobrang kabisihan natin, di na natin namamalayan din yung oras. Di ba sobrang bilis ng oras? Tulad kanina, habang ginagawa ko po itong mga slides natin, hindi ko namalayan, mga 7:30 na ata, or mga mag-8 na siya, bago ako nakapag-prepare talaga. Pero, dito, makikita natin na ang Diyos ay pinapaalala sa atin na huwag tayong mabalisa at huwag tayong matakot. And huwag tayong magdepende sa anumang pinibigay ng mundo sa atin. Dahil ang kapayapaan ay matatagpuan lang natin sa Panginoon na ating Diyos na buhay. Last one. In Mark chapter 6 verse 11, kung ayaw kayong tanggapin o panggan sa isang umalis sa kay Ronald, pagpag nyo, yan ba yun? Ayun. Nagtaka ko bakit yun ipagpag. So, Mateo chapter 6 verse 11, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Kung babasahin po natin to, ito yung patungkol sa Jesus prayer. So, the Lord's Prayer po. So, dito, ang Diyos po ang magbibigay ng lahat po ng ating pangangailangan if we ask Him. Kaya, do not worry. Don't be afraid. Huwag po tayo mabalisa, huwag po tayo matakot sa anuman pong kakanin natin sa araw-araw. Ang Diyos po ang magpo-provide ng lahat ng ito para sa ating mga buhay. Amen po ba? For our conclusion, yan, malapit na po tayo matapos. Now that we have the assurance from God, fear not, for the Lord can do the impossible things. Basahin nga po natin ng sabay-sabay. Fear not, for the Lord can do the impossible things. Lahat po ng bagay ay kayang magawa ng Diyos. And to end this sermon, nais ko pong ipapanood sa atin ng isang clip from a movie named The Forge. Wait lang po. Ayan, The Forge. So, ito, to give a context po, merong isang kabataan named Isaiah na sobrang kulit sa kanyang magulang or sa kanyang nanay. And dahil doon, napunta siya or nagtrabaho siya kasi ayaw niya na mag-aral or wala siyang direction sa kanyang buhay. So napunta siya sa isang
company, sa More Fitness Company, kung saan gumagawa sila ng mga gym equipments or yung mga kagamitan sa gym. And dito, makikita natin kung paano ginamit ni Isaiah yung faith niya. Kasi mababankrupt na yung company ni Joshua Moore or nung pinasukan niyang company. So ano kaya yung gagawin nila? Paano kaya nila i-handle ito? So let us watch this. To give a context dun sa storya nila. So si Isaiah po ay ano lang siya, trabahador ni Joshua Moore dun sa More Fitness. So ang kailangan nilang gawin ay 3,000 na mga di ko alam kung anong tawag doon. Parcels ba yun? Parcels ba yun, TJ? Yung tawag sa mga ganun na binibent. Ay, ano. So, kailangan nilang ma-deliver or ma-ready yung 3,000 na yun para hindi mawala yung partnership nila with GymFit. Kaso may kalaban sila yung Slay Sports. Pero, hindi natapos yung Slay Sports at sila lang yung nakatapos by 9 a.m. with 3,000. 3,001 na, may palugit pa silang isa na parcel. So dito as we can see, God moves. Diba? Hindi impossible. Ilang oras sila nagtrabaho dun. So mula midnight hanggang ano. And God moves in this kind of business sa kanilang buhay. Dahil meron silang pananampalataya. Kung nauna yung takot nila na, hala, di namin kayang magawa to. 3,000 na ganong kalalaki mga gym equipments. Diba? Tapos may kalaban pa sila na gumagawa na ngayon. Uunahan yung partnership nila with GymFit. Pero because of their faith in God, nagawa nila ito and natapos nila. And nakapag-deal pa sila. Hindi lang 5 years, 7 years partnership with GymFit. So sa ating mga buhay, babalikan ko po yung verse natin na Isaiah 41:10. Do not fear, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you. Be assured, I will help you. I will certainly hold of you with my righteous hand, a hand of justice, of power, of victory, of salvation. And kapag tayo po, pinanghawakan po natin itong salita ng Diyos sa ating mga buhay, tayo po ay magkakaroon ng katagumpayan. Amen po ba? Sige po, kung tayo po ay naniniwala na nampalataya, tayo po ay magsitayo. And as we sing, and as we worship, ngayong umagang ito, alalahanin natin kung gaano naging tapat ang Panginoon sa ating mga buhay. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating kahinaan, ang Diyos ay hindi tayo iniwan ni pinabayaan man. Amen po ba? Amen po ba? Hallelujah. Sa aking kahinaan, Panginoon, Ikaw ang laging nandiyan. Ikaw ang lagi naming kasama. Sa aking kahinaan, sa lahat ng karamdaman, laman ng puso, laman ng puso. Ito'y iyong alam sa bawat panahon. Sa bawat panahon, sa lahat ng sitwasyon, napakabuti mo, aking Panginoon. Noon, ngayon, noon at ngayon, magpakailanman.
napakabuti mo, napakabuti mo, aking Diyos na walang katulad. Salamat Panginoon, Panginoon Jesus. Maaari po ba ng taas ang ating mga kamay as we sing, di mo ako iniwan. Di mo ako iniwan. Di mo ako pinabayaan. Buong puso, kailanman. Di mo ako, di mo ako iniwan. Di mo ako, di mo pinabayaan. Kailanman, kailanman, di mo ako at ngayon, magpakailan pa man, hindi ka nagbabago. Oh, sambahin ka. Hallelujah. Diyos na walang katulad. Salamat Panginoon, Panginoon.
lahat ng takot na meron kami, ang lahat ng pangamba, pagkabalisa na meron kami. Ito ay napawi mo na dahil alam po namin na meron kaming lakas na nagmumula sa iyo, meron kaming kumpiyansa na nagmumula sa iyo, meron kaming comfort, Panginoon, na nagmumula sa iyo. At lahat po ito ay magagawa namin sa pamamagitan mo. Kaya salamat, Panginoon. Ikaw ang siyang manguna sa aming mga buhay. Sa lahat po ng pagkakataon, kung kami man po ay nakakaranas ng mga bagay, na problema, na circumstansya, Panginoon. Patuloy na bigyan mo kami ng lakas na harapin ang mga bagay na ito upang mapakita na ikaw ay dakila at tapat sa aming mga buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Panginoon, ibinabalik po namin ang lahat na luwalhati, pagdakila at pagsamba na sa iyo lang nararapat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. At lahat po nagsabi ng Amen!